Mark Alvin Pablo Edita Carmelita Estelita Junicio Lorenzo, Lucina Antonio Sr. and Jr. Martin Maria Raymond, Maria Consolacion Civiliano Felix Nicasio, Margarita Rodrigo Sr. Amada Loreto Luis Sr. and Jr. Antonio Dario Jesus, Juanita Pedro Antonio Arturo Nepomuceno Ruperto Avelina Baltasar, Librada Ernesto Dominador Trinidad Rolando Luz Bernardo, Avelina Martina Vivian Arwin Emperatriz Leonardo Diego Asuncion Joaquin Crisco, Privado Purita Denise Cherry Baby Sky Baby Angel Chona, Francisco Sr. and Jr. Marciana Rex Rick Trevor Ralph Dorothy Jean Margarito Sr. and Jr. Erlinda Merging Francisca, Priscilla Juan Sr. Erlinda Miguel Sr. and Jr. Francisco Pilar Raul Romeo, Narcisa Marcela Rolando Sigfrid Rosalie Davidico Rocco Ferdinand Isaac Visitacion, Bonifacio Rogelio Annalisa, Rosalie Virgilio Jose Rosita Berto Loreto, Sabas Inocencia Pasita Nerissa Purita Policronio Erica Nestor Segundino Janine, Dolly Nicasio Cesar Lolina Selina Nalet, Nati Zenaida Agos Purin Jerry, Tarsila Alfredo Virginia Unitario Darlita Celestino, Junicia Monico Porcencia Areneo Emerita Ambrosio Rosa, Bienvenido Felicitas Balbino Ray Anthony Pierso Angel Sr. and Jr. Teodora Eduardo Carmen Amado, Augusto Adriano Rene Iluminado Joshua James Petronilo Luis, Purificacion Rebecca Romeo Loreto Sr. and Jr. Socorro Ray Monico, Carmen Horfensia Unitario Trinidad, Taday Susan Baltazar, Emilia Blandina Marina Martina Arwil Vivian Mario Emperatriz, Asuncion Joaquin Prisco Ernesto, Bonifacio Roger Jose Urbana, Aquilino Rosita Annalisa Virgilio Sabas, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakaalaala. Ngayon po ay ika-2 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Fruto Ramirez. Tumayo po at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo na ng karaniwang panahon. Ngayon, upang makapaghanda tayo sa pagdiriwang na ito, alalahanin muna natin ang ating kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhod ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Narinig ni Samuel ang tawag ng Diyos ng 3 beses at siya'y naging katuwang ng Diyos sa pagpapastol ng kanyang bayang hinirang. Sa Diyos laging magmumula ang pagtawag. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natulog sa templo, sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya ay tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi ba kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito? Sa 3 beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pinaaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na ang buhay nila kay Jesus ang nag-aatas sa kanila na paunlakan ang tawag ng Diyos at amuhin ang tawag ng laman. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan.
Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa ng kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Anong ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng Rabay ay guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-alas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng Mesiyas ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang pinangangalan sa iyo ay Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang sitwasyon o ang eksena ng Ebanghelyo ay parang rush hour. Maraming tao sa lansangan ng Capernaum. Maririnig ang kanilang usap-usapan tulad ng maikling at kaswal na pagbabatian sa kalye. Kumusta ka? Saan ka pupunta? Saan ka galing? Minsan kapag may nakakasalubong na kaibigan,
Napapahinto at humahaba ang kwentuhan. Napadaan si Jesus. Nang makita siya ni Juan, napasigaw ito, "Tingnan niyo ang kordero ng Diyos." Narinig naman ng dalawang alagad niya, kaya sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus sa kanila at tinanong sila, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sagot nila, "Guro, saan ka ba nakatira?" Hinikayat ni Jesus sila, "Halika kayo at tingnan niyo." Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. Nanatili sila kasama ni Jesus noong araw na iyon. Kaya ang ating ebanghelyo ay biglang tumahimik. Wala nang masyadong sinabi. Walang paglalarawan ng lugar na tinirhan ni Jesus. Walang kwento kung anong ginawa nila sa bahay. Walang sinabi kung ano ang kanilang pinag-uusap-usapan. Basta't nanatili sila doon halos buong hapon. Mag-aalas 4 na nung umalis sila. Ngunit anuman ang nangyari noong hapon na iyon, ay nagpabago sa buhay ni Andres at kanyang alagad. Sabi sa Ebanghelyo, nanatili silang kasama niya noong araw na iyon. Sa katunayan, sila ay nanatili sa kanya hindi lang sa araw na iyon, nanatili rin sila sa piling ng ating Panginoon sa natitirang araw ng kanilang buhay. Ang kanilang pakikipagkaibigan kay Jesus ay nagbunga ng pagiging alagad ni Kristo. Nagbago ang kanilang buhay, bagong bukasyon, bagong misyon. Ganon din ang nangyari sa kapatid ni Andres na si Pedro. Naging alagad din ni Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula sa pakikipagkaibigan kay Jesus. Gaya ni Andres at ang kanyang kasama, tayo hinihikayat din ng ating Panginoon na manatili sa Kanya. Halika kayo, tingnan niyo ang aking tinitirahan. Ngunit saan ba ang tinitirahan ni Jesus? Saan ba natin matatagpuan siya? Nakakapiling natin at nakikilanan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal, lalong-lalo na yung uri ng pagdarasal na binabasa ang Biblia, pinagninilay-nilayan ang kwento ng buhay ni Jesus. Nakakasama din natin si Jesus sa mga sakramento, sa liturhiya ng simbahan, at sa pagsalamuha at pakikilahok sa mga activities ng simbahan. Ika nga ng Panginoon, kapag 2 o 3 ang nakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa piling nila. Nababatid din at nadadama din natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay pang-araw-araw. Siya'y pumapatnubay sa lahat ng ating mga gawain, sa lahat ng kaganapan ng ating buhay. Kaya kailangan din natin na ugaliin paminsan-minsan na manalangin, huminto sa trabaho, at hanapin ang Panginoon sa mga kaganapan sa ating buhay. To reflect on our life at hanapin ang Diyos. Tulad ni Andres at ng kasama niya, kailangan tayo ay humanap ng tahimik na lugar kung saan maaari nating tanungin kung nasaan ang Diyos sa ating buhay. Guro, saan ka nakatira? At tanong din ng Panginoon sa atin, anong hinahanap nyo? Halika kayo,
tingnan niyo ang kinaroroonan ko. Atin na ngayon Magsitayo pahayag po. ang ating pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ko sa Sa Diyos Diyos Amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangangamatay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo sa Ama, nabigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Taimtim tayong manalangin. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi, at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapakipakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang mga iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng Kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong panyayang ipahayag ang pagkahari mo sa pamamagitan ng aming salita, ng mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang ang aming pakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsiupo po. Mga paalala at paanyaya, ang El Shaddai Group ng ating parokya ay malugod na nag-aanyaya sa lahat na makiisa sa ika-31 anibersaryo ng pasasalamat. Ito po ay gaganapin sa ika-19 ng Enero, sa ganap na ika-3 ng hapon hanggang ika-9 ng gabi. Magkakaroon po tayo ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang ating pong parokya ay nag-aanyaya sa mga nais magpabinyag. Atin pong binabalik ang lingguhang binyagang pamparokya tuwing araw ng linggo sa ganap na ika-11 ng umaga. Magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyan mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagpasalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami buklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon, At sumaiyo rin. magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan.